And so far, SP, ilan po yung bilang ng sumusuporta sa inyo? Kasama yung peers nila. I'd rather not say anything concerning that. First of all, it will be hearsay coming from them, coming from me. Sila nagsasabi, di ba? So, sila na lang tanungin nyo. Depensa at team ni VP Sara. Mas mataas ang level ng kahandaan ng Senado. Pati yung invitations, yung ID, yung security preparations, yung holding areas ng prosecution at defense panel, nakahanda na rin hanggang sa detalye ng parkingan nila. Given to me 3 days earlier. Before it came out? Before it came out. In fact, nagtataka nga ako bakit the mainstream media ignored it. Kaya ako mismo nagpadala sa mga media outlets. Sabay na pinost ko sa aking Facebook account. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano ang meron ngayon mga kasama? Anak ng tipaklong. Sa dami-dami na may babalita, andito pa rin si impeachment. Kakasimula pa lang, kakahalal pa lang. Eto na, meron na namang nakaamba impeachment. Ayaw na lang magtrabaho. Yan ang laging katanungan eh. Bakit laging impeachment? Yan lagi ang priority nila. Na talagang alisin ang Duterte sa linyada ng pagkapangulo. O si Bibi Sara, target na naman nila. Ang bugi naman, no? Pero siyempre, nakalike ka na ba? Mag-like ka muna para mas maganda. I-share mo na rin yung video na ito para nakakarating sa ating mga kababayan abroad. Isang like, isang share, samahan mo na subscribe at i-bell all mo para may notification kang natatanggap everyday. Impeachment, self-inflicted wound. Ayun daw. Bibi Sara, eto mas magandang balita, no? Tiningala sa buong mundo. Tama, titingalain. Bakit? Kasi, alam nyo naman, di ba, ang pelikula, pagdating ng kalagitnaan, yung bida, bubugbugin muna. Bam. Pagdating sa dulo, ang ending, wagi ang bida. Ang kontrabida, ngaw-ngaw. Eto, balita natin ito. Sino sinisisi? Si Bibi Sara pa? Sisihin nyo yung nag-file na impeachment. Bakit si Bibi Sara na naman? Anak ka ng tipaklong naman, no? Hindi kayo kayo nagsimula ng ganyang issue. Tapos, nung natalo yung mga alkansya, sisisihin nyo na naman si Bibi Sara. Ano ba talaga gusto nyo? Ano ba talaga ang hilig nyo? Pinagbigyan kayo ni Bibi Sara sa hilig nyo. Okay, sige. Impeach nyo ko. Tinutulan na nga kayo ng milyon-milyon tao. Nagmarcha. Tinutulan na kayo. Tinuloy nyo pa rin. Tapos, pagdating ng araw, pagdating ng botohan, natalo yung mga alkansya, ngaw-ngaw naman ang ngaw-ngaw. Saan ba tayo pupunta dyan? Di ba? Nga pala, mamaya, naku, baka palitan na ito si Boy Kilay. Bakit? Meron daw, may parang kumakausap na dito kay Kuya Tito. Kay Kuya Tito. May kumakausap na para maging Senate President. Naku, ano na mangyayari dito kay Boy Kilay? Pero mamaya abangan natin yan. Tama. Yun. Hindi weak, Hindi sa weak. Wala na kasing tiwala ang taong bayan dito sa mga alkansya. Merong lumusot, pero hindi mo masasabing,
lahat, no? Pero mas lamang doon sa ano kasi hati ang boto eh. May kulay pink, may kulay yellow, may Duterte. So, kung susumahin mo dahil sumanib yung dalawa kay BP Sara sa alyado, 5. Tapos doon sa kanila, 2, 3, o parang 3 lang. O, siyempre panalo ang alyado ni BP Sara. 5 na sila eh. Dito sa Alcancia, 3. Tapos doon sa pink, 2. Ano na? Mahina. Sa totoo, mahina ang diskarte kasi nasira sila dito sa mga impeachment na pinakana nila dito sa mga attack dog nila. Saklap, no? Di naman nanalo. Sira pa ang karir. Wala na. At ngayon, kilala na sila kung kaninong kulay sila. Alangan naman sa susunod, umalyado sila sa mga Duterte. Questionable yun, mga kasama. Isang malaking question mark yun. Natalo ka sa Alcancia, tapos sa susunod, pupunta ka sa, alyado ng Duterte. Wow. Sa bagay, nangyari na yan. Kilala niyo ba si Starfruit? Nangyari. Laglag. Hindi na pwede, hindi na uubra yung mga balimbingan. Diba? Kung isang partido ka, pangatawanan mo. Matalo man o hindi, pangatawanan mo. Kita nyo, ano nangyari? Wala. Sayang. Ang galing mo eh. Kung hindi ka umalis sa partido ng Duterte, mananalo ka pa eh. Kaso, akala mo mahina ang mga Duterte. Ano ka ngayon? Yan. Kita nyo? Tama. Sige. Aray. Ano sabi rito? Wala tayong magagawa. Ito yung sabi sa balita. So ngayon, sinabing may ilang senador na kumausap sa kanya para patakbuhin siyang Senate President. Naku po, ito na. No mangyayari pag wala na sa pwesto si Boy Kilay? Pwede itong si Totits. Si Tito Totits. Diba? Pwede siyang tumakbo. So ang problema, anong pwesto ng isa ni Boy Kilay? Anong mangyayari pag wala na sa pwesto? Diba? Isip-isip na. Magandang dahilan para hindi matanggal sa pagka-SP. Sip-sip na more. Kailangan mo ngayon yan. Boy Kilay. Kailangan mo na sumipsip. Kasi pag ito, tumakbo na pagka Senate President, si Tito Soto, sigurado, wala ka na. Balik ka na lang sa amuyong, sabi ni Aling Ledesma. Tuloy natin to. Mas maganda, ibalita nila ito. Para alam natin lahat, hindi tayo nagiging mangmang, ha? Presidency po, may kumakausap na po ba sa inyo Yun. by this time na willing to support you or will push you to run for SP again for the 20th Congress po? Yes. I would be lying if I said no. May mga kumakausap. Meron na. Alam mo naman ako, kilala niyo naman ako eh. I'm not the type that would go around na nagpapapirma para suportahan ako. Hindi ako yung ganun eh. Ako Meron palang ganun ang issue, ha? Buti na lang daw hindi siya ganun.
Kita mo. Sa bagay, nangyayari naman talaga yan. Kita nyo, inamin na ni Tito Soto na meron pala nagpapapirma, di ba? Na para suportahan, aba. Siya, hindi siya ganun. So, abangan natin kung ano yung pagbabago na magaganap ngayong nakaupo na yung 10 kandidato. Kasi, nung nakaraan, medyo magulo. Di ba? Hindi sila magkakatugma-tugma ng pag-iisip. Imbis na ang ayusin ay yung gobyerno, yung solusyon do sa gutom, solusyon sa trabaho, solusyon sa mga bill na dapat nila ipasa. Hindi, nakatutok sila sa mga Duterte. Di ba? Tama. Maging ano lang tayo. Kasi eto na naman sila. Yung mga representative at party list, yung mga dorobo, nananalo, meron naman silang patutsyada. Abangan natin kung ano sasabihin ni Tito Soto pagdating dito sa may kumakausap na para tumakbo siyang SP. Paano doon sa mga oldies, if I'm from the old school, if they have the numbers, they want me to be Senate President, I will accept. Ganun naman yung aking ganun din. Senator Enrile, ganun. Senator Maceda, Senator Ople, Senator Nepali, lalo na. Ganun yung mga attitude na nakuha ko sa kanila. Ay, paano yan si SP ngayon? Kuya Soto, anong mangyayari? Talagang tatablahin na natin yan. Tatablahin mo na yan. At para mabawasan naman yung mga patutsyada lagi, sabi ni Aling Lorena. Kasi puro patutsyada din. Kayo, sorbet tayo mga kasama. Dito sa nabalitaan natin na merong kumakausap kay Tito Soto, ano sa tingin nyo, ano sa palagay nyo? Dapat na bang palitan yung isang Boy Kilay? Sa tingin nyo, type nyo sa comment section para alam natin kung ano yung mga suggestion nyo. Kung dapat na o talagang dapat na talaga. Mga ilan po ang kumakausap sa inyo, SP, by now? Na tao, ng mga senador, incumbent Opo. and ano, I would say about, we were talking to, na kumakausap. Kumakausap siguro, mga 3, 4, kausap ko, ganun lang. And they're saying their peers, they're saying that their peers are ready to support me. Sabi ko naman, if we have 13, I will accept. Nako. Confirm na mga kasama. Pag ito yung iba at nagsumang-ayon, maaari palitan na talaga si Boy Kilay. Sa tansya, baka hindi abutin ng mga 1 buwan, magkabotohan ulit. Ay wala. Hindi naman pwedeng pakialaman niya ng nakaupo na kung gusto ng mga senador na bagong senador, diba? Kung gusto ng palitan, pwede. Hindi pwedeng pigilan niya ng nakaupo. Magkakawindang-windang sila dyan. Baka sabihin talagang meron silang pinapanigan. Pero kung halimbawa lang at maayos naman, ano yung suporta na bibigay ni Tito Soto para maging maayos. Sana maging maayos. Diba? Kasi sa panahon na yung bago pumasok sila Tito Soto, yung grupo na yon, naku, lagi na lang batikos dito, batikos doon. Puro na Duterte ang sinisisi. Ganun. Ngayon, sana mabago, no? Lahat ng mga nakaupo ngayon magtulong-tulong na para sa tunay na reforma, yung mga trabaho ng tao, kung iisipin yung batas na dapat ipasa, na makabubuti. Di ba? Kasi ang trabaho nila sa batas. Hindi. Ang nangyayari doon sa dating mga nakaupo, ang trabaho nila, bumatikos ng bumatikos. Magkampi-kampihan. Tama. Ano yung nakikita nyo? Lagi, araw-araw, merong interview dito, merong interview doon patungkol sa mga Duterte. At meron pa tumatawag daw doon sa babae na handa sila maging prosecutor. Kita nyo? And so far, SP, ilan po yung bilang ng sumusuporta sa inyo? Kasama yung peers nila? I'd rather not say anything concerning that. First of all, it would be hearsay coming from them, coming from me. Sila nagsasabi, di ba? So, sila na lang tanungin nyo. Sir, last on my part, nag-ausap na po kayo ni SP Cheese about this? Na possible din po siyang i-challenge? Hindi pa, ever. Even before the campaign period, the last time we talked was the last quarter of
2024. And we never discussed this. Nagugulat nga ako because the 2 or 3 personalities from government told me na sabi rin ni Chis, nag-usap na rin kami. Hindi kami nagkakausap. Not even nagkausap. How much more about the issue of the Senate? We haven't discussed it. And you plan to talk to him, SP, that you will challenge him if may numbers kayo? Oh yeah, surely we will discuss it. We will talk it over for sure. If my colleagues will speak. Ayan Gets nyo na mga kasama. Gets nyo na. Posible o hindi posible. Kung halimbawa magkaganon, mapalitan si SP, ay talagang, wala na talagang saysay. Dahil simula nang naging SP yun, ay ewan ko lang sa inyo kung meron bang maganda. Sabi ng ating kababayan, sila na bahala mag-type sa comment section. Kayo mga kababayan, ano ang palagay nyo? May maganda bang nagawa? Meron ba? Sa tansya nyo lang type sa comment section. Sa akin, aabangan ko yung mga sagot nyo. Senado, naghahanda na para sa impeachment trial ni Bibi Sara Duterte. Naku, eto na naman. Walang katigil-tigil sa impeachment. Ang kukulit talaga. Aabanti ba ito sa tansya nyo? Kinumpirma naman ngayon sa News 5 nang magbabalik sa Senado na si Tito Sotto na merong 3 hanggang 4 na senador na kumakausap sa kanya para maupo muli bilang Senate President. Pero nanindigan ng kasalukuyang Senate President na si Chis Escudero na magpapatuloy lamang sila sa trabaho. Kasama na po dyan ang paghahanda para sa napipintong impeachment trial. Nanindigan na papatuloy lang sila Wow naman. Laban kay Vice President Sara Duterte. Balikan po natin sa pagbabalita si Mean Los Baños. Handa na ang maroon robes na susuotin para sa senator judges sa isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kukuhanan na lang ng sukat ang mga bagong halal na senador. May naitalaga na ring kwarto para sa prosekusyon, depensa at team ni VP Sara. Mas mataas ang level ng kahandaan ng Senado. Pati yung invitations, yung ID, yung security preparations, yung holding areas ng prosecution at defense panel, nakahanda na rin. Hanggang sa detalye ng parkingan nila, hinanda na rin namin at nakahanda na rin kami. Kailangan na lamang i-dry run to ng minsan. Ngayon pa lang pinaalalahanan na ni Senate President Chis Escudero ang mga senador na iwasang magkomento tungkol sa impeachment. Yung papasok ng mga miyembro ng Senado, hindi ba? 5 re-electionista, 4 na dating senador, 3 na miyembro ng Kamara na mula sa Kongreso na magiging bahagi, maliban sa aming 12, ng 20th Congress. So, mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito. Susundin daw ng Senado ang updated impeachment rules na binago matapos ma-convict si dating Chief Justice Renato Corona. Padadalhan na rin ng formal notice ang mga miyembro ng Kamara para ipresenta ang kaso sa Senate plenary para opisyal na masimulan ang proseso sa impeachment court. Dagdag ni Escudero, ang pagpasok kina Attorney Laila de Lima at Chel Jokno bilang House Prosecutors ay desisyon ng Kamara. Gaya ng desisyon din ni VP Sara kung sino ang pipiliing abogado niya. They are both practitioners. On the part of Chel as a human rights lawyer, on the part of Secretary Senator Laila as an election lawyer, I believe, when she was practicing and before she became DOJ secretary. Definitely, they will add to the prosecution's ability to present their case. Tingin ni Senate President Escudero hindi maapektuhan ang paglilitis kahit pa ang ilan sa mga bagong miyembro ng Senado ay inendorso ng bise noong eleksyon. Bakit? Ay ayaw na nga. Kahit yung boss mo sinabi hindi na siya makikialam. Bakit ba nagmamadali na naman kayo sa impeachment na yan? Hindi ba kayo natatakot doon sa nag-rally? Peaceful rally? Ang kukulit nyo Kung ikaw ay tatakbo na naman sa 2028, nako. Pag ikaw ay may pinanigan, sigurado, boto mo 0 dyan. Maniwala ka doon sa sinabi ni Aling Ludesma dyan. Oo. Kaya yung iba, sa mga senador, yung mga bago, bumoto na kayo ng 0 dapat Oo, 0 impeachment. Huwag kayong boboto ng ma-impeach si BP Sara. Oo. Para matapos na yung mga problema na yan. Puro na lang problema patungkol sa impeachment na yan. At upagin nyo yung magandang serbisyo sa taong bayan. Ganun lang yung kasimple. Grabe naman, Hindi. Dahil nakita nyo naman siguro sa social media na nagbago-bago ng posisyon yung mga in-endorse dati. Kinakalaban nila ngayon yung mga nag-endorse sa kanila dati. Yung kalaban nila dati, kakampinan nila ngayon. So,
Kung pagbabasihan ko ay Ganyan kasaysayan. ang politika, kahit naman ikaw lang sigurado naman. Oo, totoo lang ha, sa totoo lang tayo ang politika kasi, yan ang laro ng mga, magagaling. Magkampi tayo ngayon, sunod magkalaban tayo. Magkalaban tayo noon, ngayon, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, magkakampi na tayo. Oo, ang politika ay pagalingan. Oo, plastikan. Ika nga. Ayan, hindi ng mga partikular na senador, kasaysayan sa larangan ng politika ng ating bansa. Nakikita nating nagbabago-bago yun. Aminado naman si Alyansa para sa Bagong Pilipinas Campaign Manager Representative Toby Chanco na naapektuhan ng impeachment laban kay VP Duterte ang kanilang Senate slate. Kung makikita nyo rin naman sa ibang surveys open to the public, the Alyansa candidates were doing very well doon sa simula ng kampanya. No? At nakita natin, nagsimulang magkaroon ng problema. Unang-una, nung final yung impeachment, no, na talagang against ako dahil kaya nga hindi ako pumirma doon, kahit ako ay isang congressman, hindi ako pumirma doon. Pero yung talagang simula na nagkaroon ng epekto doon sa kandidato ng Alyansa. At ngayong may papasok ng mga bagong senador, matunog ding na pag-usapan ang pagkapalit ng liderato ng Senado. Sabi naman ni Escudero, Katatapos lang ng eleksyon at bangayan at ingay, sisimulan nyo na naman agad. Sino man sa amin, kabilang si Senator Soto, ang may bilang, hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador sa taong yon. Para sa Abangan na lang namin yung pagkaupo, kung uupo man na SP si Tito Soto. Kasi matinding ano yan kasi pwesto ho yan eh. Baka mamaya may magtampo, di ba? Di pa nga ako tapos sa termino eh. Inagaw mo na. Ganun bagay ba? Di ba? Kasi pag ikaw ay naging Senate President, malaking ano yun. Parang isang privilege yun o isang pagbilib mo sa sarili mo na nagawa mo yung posisyon na yun, di ba? Alamin natin yan sa mga susunod na mga buwan kung ano yung pwedeng mangyari. Samantala dito, disqualification na mahukum, apektado ang takbo ng kaso. Yan ang alamin natin. Basok mo. Siyempre, natural, ganyan dapat ang atake ng mga abogado. Gagawa ka talaga ng isang taktika mo para, mapanalo mo yung kaso. Parang hindi ka naman attorney. Diba? Alis na nga tayo dito. Parang mas maganda pa pag-usapan itong, mas maganda pang, wait lang, nagmamadali ka eh. Mas maganda pang pag-usapan to na kay Attorney Salpanielo. Ang alin? Dismissal of third. Kasi, yan, pinasok mo yan. May pwesto ka na sa gobyerno. Ewan ko lang kung totoo. Kasi na-oblo, malamang totoo dahil nasistensyahan eh. Attorney Sal Panelo joining us now via Zoom. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga, Gretchen. Okay, first, I want to get your reaction to this decision by the Court of Appeals. You shared it on your Facebook account. This was dated April 30. Kailan niyo po nalaman? I think a copy of the decision was given to me 3 days earlier. Before it came out? Before it came out. In fact, nagtataka nga ako bakit the mainstream media ignored it. Kaya ako mismo nagpadala sa mga media outlets. Sabay na pinost ko sa aking Facebook account. Okay, 3 days earlier po than April 30? Tama po ba? Hindi. 3 days earlier na 3 days earlier ngayon. So, ibig sabihin, today is 16. So, 3 days earlier. The other day lang. How do you read this decision saying that the Muntinlupa RTC decision is null and void, that there was grave abuse of discretion? The camp of Attorney De Lima says this was just a poorly written decision, and there is room to revise what the judge wrote. When that decision came out,
acquitting the former senator in 2022, I think, 2022. I was one of the first to assail the decision as being gravely erroneous because the decision was based on the recantation of the testimony of the principal witness, Ragos. And I was saying that there is nothing in the record that shows that Ragos' first testimony pointing to the accused as having committed the crime was never proven to have been made under coercion. There was no proof that he was intimidated or there was a threat to kill him if he did not testify the way he did. And so I said, if that is only the basis of your decision, a recantation, then you are violating the rules on evidence. Tama. A recanted testimony has always been viewed as very weak in considering the evidence against or in favor of the accused. And moreover, I said, there are evidence in the record that shows the guilt of the accused apart from the testimony of Ragos. Kaya sinabi ko, I was even egging. I said, the government should appeal this because it is against the law and against the evidence. In other words, kaya tama yung ginawa ng Solicitor General Maynard Guevara when he filed a petition for certiorari kasi there was an excess or lack of jurisdiction. Kaya sabi ng court, tama ang petition dahil yung mismong court violated the constitutional mandate. Kailangan kasi pag may decision ka, you have to explain exactly the facts of the case and then the evidence upon which your acquittal is based. Anyway, wala, hindi niya ginawa yun eh. Basta sinabi niya lang, since the testimony of Ragos was recanted, then there is no more basis for the guilt of the accused. Well, Attorney, is it just a matter of rewriting that decision or could there be a retrial? We do know that there is a principle against double jeopardy in the Constitution that no person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. Ano pong ibig sabihin pag sinabing null and void yung decision ng Muntinlupa RTC? Binabawi ba yung acquittal na yon? At pwede bang itry ulit? Given nga po yung principle against double jeopardy. Alam mo, para maging valid ang acquittal, kailangan, one of the more important elements is may jurisdiction ang hukuman. But since the court has rendered the decision saying that there was a grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction, the ibig sabihin, the element para ma-validate mo yung acquittal is missing. And therefore, it's null and void. Kung null and void, then there can be no double jeopardy. Now, as to your question, magkakaroon ba ng trial? Not necessarily. Ang sinasabi ng hukuman, kulang yung ebidensya that will show the guilt. Another thing, kulang din yung explanation mo kung bakit mo ina-absuelto. Wala kang pinopoint out ng mga evidence that will lead to the acquittal. Not even the law, wala ka rin sinasabi. Kaya mangyayari yan, there will be a continuation of the trial. As I said earlier, ang pinakamahalaga kasi doon, Gretchen, you should prove na yung kalakaran na nagsinungaling ka ay hindi mo ginawang voluntaryo. Ano din sabi? Kaya ka nagsinungaling kasi inakot ka. Merong mga circumstances that force you to lie. Kaya nung mag-recant ka na hindi totoo yan. Ang katotohanan yan, hindi naman niya tinanggap ang pera o hindi ko naman ginano. Kailangan prubahan mo muna yun. Otherwise, walang maniniwalang hukuman sa'yo. Kaya nga ako nagtaka na on the basis of that recanted testimony, bigla siyang inabsuelto. Kaya I remember in my show and other interviews on that very day na in-announce, binanatan ko na nung binanatan niya. So kung mali yan, dapat mag-approve kayo niya. Okay. With that said, what is the best scenario here? Is it the same judge that will be presiding over the hearings, or should this be raffled off to another judge, given that the ruling says that there was a grave abuse of discretion and overlap or excess of jurisdiction? Well, the decision says it's remanded to the same court of origin. So the judge can proceed or he can recuse himself or there might be a motion from either parties to inhibit himself to proceed with the case. So depende yan. Kung magkaroon ng recusal, o kaya naman nag-voluntary na siyang umalis, inarako niya. Okay. Mainit ang usapin patungkol dito kay Leyma. Oo. Kasi, di ba? Paliwanag ni Dr. Senate Panielo,
baka may bagay-bagay kaya naakwit. Yan ang alamin natin, susubaybayan natin mga kasama dahil nagngangaw-ngaw kasi agad kaya yan. Oo, kaya nga sabi ng mga ating kababayan, ang gaba di magsaba. Ang bilis, digital yung karma, 'di ba? Bumanat nung isang araw, meron kagad balik. Ang bilis, no? Kaya sabi ko sa iyo, antabay lang kayo lagi ha. Kung umabot ka dito sa dulo ng ating video, sabihin mo kung saan lugar ka para alam natin nakasubaybay tayo. At siyempre, shoutout sa iyo, di ba? Oo, nakalike ka na ba? Ulitin natin, baka mamaya hindi pa. I-like mo na rin at i-share. At yun nga, gusto nating malaman kasi magsisimula na ba? May mga ugong-ugong na meron ng uniform, yung mga magiging hukuman ng mga senador o yung hukom, sana hindi matuloy yan. Sana madismiss na kagad yan dahil dapat pagtuunan na lang nila ng pansin yung trabaho. Magpasa ng bill, ganun lang. Yung mga dapat itulong sa mga hirap, sa mga nasasakupan, sa buong bansa, kung ano man yung dapat nilang itulong, ganun na lang. Ano ba kasi bakit kayo nagsasitakbuhan? Para maghiganti, para mag-away-away, para magbatikusan? Yan ba ang gusto nyo? Di ba? Ganun ba ang gusto nyo? Huwag naman ganun. Alam nyo, kung patuloy na mangyayari itong gantong bagay, pupunta ka lang sa pwesto na yan para batikusin ulit. Yung katunggalin mo, hindi nang gusto ng mga kababayan Pilipino yan. Ayaw namin yan. So namin maayos, magserbisyo kayo ng tapat. Yun. Hanggang sa muli mga kasama. Bye-bye.